Sunod-sunod na ang mga kakaibang nangyayari matapos nilang puntahan ang room 304. Nagsimula si Marco na magsalita mag-isa. Minsan, nakikita siyang nakatingin sa kisame habang nakangiti. At isang araw, bigla na lamang siyang nawawala. Natagpuan lamang ang kanyang cellphone sa third floor ng lumang building. May video recording pa itong naiwan. Madilim ang hallway habang hingal na hingal siyang tumatakbo. Ethan! Denise! Tulungan niyo ako! Biglang may malakas na labog at may babaeng gumapang pababa mula sa kisame. Baluktot ang leeg, mahaba ang buhok at nakangiti. Natapos ang video sa matinis na sigaw ni Marco. Dahil sa takot, nagpasya sina Ethan at Denise na tapusin na ang sumpa. Ayon kay Mang Ben, hindi raw mapapalaya ang kaluluwa ni Angela hanggat hindi nalalaman ang totoong nangyari sa kanya. At ayon sa matanda, hindi nagpakamatay si Angela. Pinatay siya sa loob mismo ng room 304. Eksaktong alas 12 ng gabi nang bumalik sina Ethan at Denise sa paaralan. Tahimik ang buong campus, ngunit habang papalapit sila sa lumang building, napansin nilang bukas lahat ng ilaw sa third floor. At sa bawat bintana, may mga estudyanteng nakatayo, tahimik lamang, nakatitig sa kanila. Pagdating nila sa room 304, dahan-dahang bumukas ang pintuan nito. Sa loob, nakatayo si Angela, ngunit hindi na siya mukhang tao. Mahaba ang kanyang mga braso, baluktot ang leeg, at puno ng dugo ang uniforme. Hindi ako nagpakamatay. Bulong niya. Pinatay nila ako. Biglang nagsara lahat ng pintuan. Nagsimulang gumalaw mag-isa ang mga upuan. At sabay-sabay nagmulong ang mga boses sa paligid. Pwede na kayo. Nagsimula magsindi ng apoy si Ethan gamit ang dalang gasolina. Ngunit bago sila makalabas, may mga kamay na lumabas mula sa ilalim ng sahig. Maraming kamay. Hinila si Denise pababa. Ethan! Sinubukan siyang hilahin ni Ethan, ngunit masyadong malakas ang mga kamay. Unti-unting nalunod sa dilim si Denise habang nakikita ang nakangiting mukha ni Angela. Biglang namatay lahat ng ilaw. At sa dilim, narinig ni Ethan na mahinang bulong. Huwag kang lilingon. Ngunit lumingon siya. At doon niya nakita, nakatayo sa likod niya si Angela. Wala itong mukha. Kasabay noon ang pagliyab ng buong classroom. Kinabukasan, natagpuan na sunog na third floor ng lumang building.
Ngunit ayon sa mga pulis, walang room 3 o 4, walang records ni Angela Ramos, at higit sa lahat, walang estudyanteng nagngangalang Marco, Ethan at Denise sa buong paaralan na parang hindi sila kailanman umiral. Ngunit hanggang ngayon, tuwing alas 12 ng gabi, may ilaw pa ring nakikita sa third floor. At may babaeng nakatayo sa bintana. Mahaba ang buhok, basang uniforme, at nakangiti habang bumubulong. Huwag kang lilingon.